Kabanata 531 hanggang 540. Nahaharap sa walang kahihiyan ngunit matuwid na birtod ng mga Wuzun sa Juntian Holy Land. Napakalakas at napakabuti. Alam ni Chen Lei na walang kabuluhan ang magsabi ng anuman sa mga taong ito. Dahil walang hiya ang mga taong ito, hindi na niya kailangang makipag-usap sa kabilang partido sa anumang dahilan, at direktang sinira ang porma sayo ng Qingyang Zhongshan Mountain Guard para harapin ang mga taong ito. Ang lakas talaga ng mga martial master na ito, ngunit kung ikukumpara sa level 9 at Earth level Guardian Mountain formations, wala silang pinagkaiba sa ilang langaw. Nang maglibot ang 12-dosenang mga dragon ng kidlat sa mga maskara ng bantay ng bundok, ang matalim at malamig na mga mata ay bumagsak sa Wuzun na ito, bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng pag-goosebumps. Ang mga 12-dosenang dragon kidlat na iyon, bawat isa ay 10,000 talampakan ang haba, na may makapangyarihang pag-uugali, kahanga-hanga ngunit hindi malalabag, sila ay tunay na tila mga makalangit na dragon na bumababa sa mundo. Tanging ang aura na ibinubuga ng 12-dosenang Thunder Dragon na ito ang nagpahirap sa 4 na martial arts powers na ito na labanan, bawat isa sa kanila ay pinigilan ng malakas na aura na ibinubuga ng Thunder Dragons, at hindi sila makagalaw. Si Chen Lei ay masyadong tamad na magsabi ng anuman sa 4 na Wuzun na ito, at direktang sinira ang porma sayon. 12-dosenang Thunder Dragons ang bumaril mula sa maskara, tulad ng Great Wall of Steel, at nilunod ang 4 na Wuzun na ito sa isang iglap mata. Ang 4 na Wuzun ay hindi man lang sumigaw, sila ay direktang pinagpira-piraso ng 12-dosenang mga Thunder Dragon, at ang dugo ay bumagsak. Umuungol, 12-dosenang mga kulog na dragon, nanginginig ang kanilang mga ulo at kamakaway ang kanilang mga buntot, binibigkas ang nanginginig na mga pag-awit ng dragon, nakabaon sa hangin, na may mga mata na parang nyebe, nakatitig sa natitirang daan-daang antas ng mga disipulo ni Wu Wang, na nakatingin sa kanila. Daan-daang Martial King level na mga disipulo sa Juntian Holy Land, lahat ay namumutla sa takot, walang bahid ng dugo. Saan ba naisip nitong daan-daang King level Martial Disciples na ang 4 na Martial Masters na gumagalang sa kanya at sa iba ay napakadaling napatay, lahat sila ay natakot at natulala sa lugar. Sa sandaling ito, 12-dosenang mga Thunder Dragon ang naglabas ng nakakatakot na mabangis na kapangyarihan, at ang apoy ay tumaas, at ang momentum na nagpakita sa kanilang lahat ay nabigla sa daan-daang mga disipulo sa antas ni Wu Wang, at hindi sila nang ahas na kumilos. Ngayon, ang buhay at kamatayan nila ay nasa isip ni Chen Lei. Tiningnan ni Chen Lei ang daan-daang antas ng mga disipulo ni Wu Wang. Sa huli, hindi niya siya pinatay, ngunit ginawang sumuko ang daan-daang mga disipulo sa antas ni Wu Wang. Ang daan-daang mga alagad na ito sa antas ng Wu Wang, sa harap ng ganap na kapangyarihan, saan man may puwang para sa paglaban, nawala ang kanilang mga sandata, nagpahayag ng kanilang sarili na magtanim, at sumuko sa kanilang mga tuhod. Nakita ni Chen Lei ang daan-daang mga disipulo sa antas ng Wu Wang na sumuko, at pagkatapos ay pinakawala ng pagbuo ng mga bantay sa bundok, 12-dosenang mga Thunder Dragon ang muling pumasok sa gate ng bundok at nawala. Pagkatapos noon, pumunta si Chen Lei sa harapan ng mahigit 100 disipulo ng Juntian Holy Land, at direktang naglagay ng espiritual na pagpigil sa isipan ng mahigit 100 disipulo ng Juntian Holy Land. Minsan ay nakatanggap si Chen Lei ng Shenzong exercise mula sa sinaunang puppet sect na tinatawag na Tianyan Puppet Scripture, na naglalaman ng isang paraan para sa pagkontrol sa espiritu ng mga tao. Sa katunayan, sa Tianyan Puppet Scripture, mayroong isang paraan upang kunin ang kaluluwa ng isang tao at tatakan ito sa isang papel. Kung ito man ay ang paraan ng pagkontrol sa mga espiritu ng tao, o ang paraan ng pagbubuklod ng mga espiritu ng tao sa mga papel, sila ay napakabihirang at kakaiba sa mundo. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Chen Lei ang pamamaraan sa Tianyan Puppet Scripture upang kontrolin ang mga espiritu ng mahigit 100 mga disipulo ng banal na lupain ng Juntian. Sa ganitong paraan, ang mahigit 100 Juntian Holy Land Disciples na ito ay masasabing ganap na nahuli ng Qingyang sect, na maihahambing sa higit sa 100 makapangyarihang puppet, at walang posibilidad ng pagtataksil. Mahigit 100 king-level martial powerhouses sa Juntian Holy Land ay masasabing isang napakalakas na puwersa. Sa pagdaragdag ng higit sa 100 king-level martial captives, muling tumaas ang lakas ng Qingyang sect.
Itinuro ni Chen Lei kay Chen Tangshan ang paraan ng pagkontrol sa mga bilanggo na ito. Mula noon, ganap na nakontrol ni Chen Tangshan ang mga bilanggo na ito. Matapos malutas ang problemang ito, pansamantalang ibinalik ni Qing Yangzong ang kalmado. Ang kalmadong ito ay tumagal ng ilang araw bago ito muling nasira, at 2 o 3 alon ng mga kaaway mula sa Yinyang Holy Land at Lingshu Holy Land ay sunod-sunod na dumating sa pintuan. Ang mga kaaway ng Yin at Yang Holy Land na ito at ng Lingshu Holy Land ay pare-parehong mayabang, binubuksan at isinara ang kanilang mga bibig para sirain ang Qingyang sect ng human sect, na ikinagalit ni Chen Lei. Sa pagkakataong ito, nagising din si Chen Lei, bakit gusto niyang makipag-away sa mga taong ito sa halip na gamitin ang mga umiiral na bentahe ng Qingyang sect. At ang kasalukuyang bentahe ng Qingyang sect, hindi ba ito ang ika-9 na antas ng langit at earth level na magic circle? Kaya, hinarap ni Chen Lei ang 2 kaaway na dumating sa pintuan at hindi man lang nagpakita, kaya diretso niyang sinira ang paghihigpit ng array at natalo ang magkabilang alon ng mga kaaway. Higit pa rito, sa pagkakataong ito si Chen Lei ay maawin at kinokontrol ang kapangyarihan ng Thunder Dragon Demon Array. At pagkatapos, direktang inilagay ni Chen Lei ang mga paghihigpit ng Tianyan Puppet Sect sa mga nahuli na espiritong ito, at mahigpit na kinokontrol ang mga taong ito. Sa mga taong nahuli ni Chen Lei, mayroon lamang mga powerhouse na nasa itaas ng ika-5 antas ng Wuzun, at mayroong kasing dami ng 12, at 2 sa kanila ang umabot sa rurok ng ika-9 na antas ng Wuzun. Kaya lang kahit gaano pa sila kalakas, wala silang ibibigay sa harap ng Mountain Garden Formation ng Qingyang sect. Sa katunayan, pabayaan ang mga powerhouse na ito sa antas ng Wuzhen, maging ang ilang mga powerhouse sa antas ng Wuzheng, na nakaharap sa ika-9 na antas ng Qingyangzong Heaven at pagbuo ng Mountain Guard sa antas ng lupa, wala nang babalikan. Ang isang ika-9 na antas ng langit at lupa ay mahusay na pormasayon tulad nito, kahit na dumating si Emperor Wu ng Nirvana, hindi ito posibleng sirain sa maikling panahon. At ang Thunder Dragon Demon Descending Formation na ito mula sa mga kamay ng sinaunang Thunder Emperor ay nangunguna pa. Hanggat ito ay nakaayos, pagkatapos ay mapoprotektahan nito ang libu-libong milya sa labas ng malaking pormasayon, hanggat papasok ka sa libu-libong milyang malaking pormasayon. Sa malayo, talagang imposibleng makatakas sa kapangyarihan ng malaking pormasayon. Sa 12 martial arts class captive na ito, kasama ang 2 hanggang 300 martial king class elite disciples, biglang sumabog ang lakas ng Qingyang sect. Siyempre, ang mga taong ito ay ganap na imposibleng maging tapat sa Qingyang sect, ngunit hindi mahalaga, hindi sila maaaring magrebelde, at dapat nilang sundin ang mga utos ng Qingyang sect. Ito ay sapat na. Matapos makuha ang grupong ito ng mga kaaway, Juntian Holy Land, Lingshu Holy Land, at Yinyang Holy Land, tila alam na ang Qingyang sect ay hindi isang malambot na persimmon, maaari mo itong kunin kasama ng lahat. Ilang sandali, wala nang send people to attack Qingyangzong. Alam ni Chen Lei na bago naisip ng mga dakilang banal na lupain ang tungkol sa pagsira sa pagbuo ng proteksyon ng Qingyang sect, hindi na nila muling maaatake ang Qingyang sect. Kung ganoon, mamamatay lamang sila sa walang kabuluhan. Sa sandaling ito, kung ito man ay ang Lingshu Holy Land, ang Yinyang Holy Land, o ang Juntian Holy Land, ang langit ay halos nagtatalo, at ang naging sanhi ng kanilang pagtatalo ay ang pagbuo ng mga bantay sa bundok ng Qingyang sect. Sa mga dakilang banal na lugar, may mga dalubhasang eksperto na nakatuklas na ang pagbuo ng pagbabantay sa bundok ng Qingyang sect ay mas maunlad kaysa sa mga pormasayon ng pagbabantay sa bundok ng ilan sa kanilang mga dakilang banal na lugar. Hindi ko talaga alam kung saan nakuha ng Qingyang sect ang top-level na pagbuo ng proteksyon sa bundok. Kung hindi natin masisira ang pagbuo ng proteksyon sa bundok na ito, wala tayong paraan para salakayin ang Qingyangzong. Sa Juntian Holy Land, galit na sinabi ng elder ng banal na pamilya. Sa ngayon, maraming matatalinong lalaki ang nakaharap kay Qingyangzong, medyo ang pakiramdam na ang isang tigre ay kumagat ng isang parkupino at walang makahigop. Kabanata 532. Sa ilang mga banal na lugar, alam ng elder na ito ang kapangyarihan ng mga banal na lugar na nagbabantay sa pagbuo ng bundok. Hanggat binuksan ang formation, 10 martial emperor level powerhouses ang halos hindi makalusot dito sa maikling panahon. Ngayon, sa Qingyang sect,
isang malaking pormasayo ng parehong antas ang tahimik na lumitaw, ano pa ang maiisip nila? Sa banal na lupain ng Juntian, sa isang malaking bulwagan, nagtipon ang ilang matatandang miyembro ng sagradong pamilya, at kasama rin nila si Sheng Jun. Ang world-class na pangsyam na antas ng pagbuo ng proteksyon sa bundok ay walang paraan upang sirain ito mula sa labas. Kung gusto mong sirain ang pagbuo ng proteksyon sa bundok na ito, makakahanap ka lang ng paraan mula sa loob. Isang matanda mula sa sagradong pamilya ang bumantong hininga at nagsalita. Ang isa pang senior na miyembro ng Sacred Family ay tumango at nagsabi, "Oo, bukod sa pamamaraang ito, mayroon ding level 9 na pagbuo ng proteksyon sa bundok. Kapag na-activate na, ang pang-araw-araw na pagkonsumo ay isang astronomical figure. Hindi ako naniniwala sa Qingyangzong na ganito. Kakayanin ito ng isang maliit na sekta. Gusto kong makita kung hanggang kailan nila ito kayang suportahan. Hanggat maubos ang mga kristal na bato sa sekta ng Qingyang, iyon na ang araw kung kailan nawasak ang kanyang sekta." Panipi. Hindi masama. Ang isa pang matataas na miyembro ng Sacred Family ay tumango, at pagkatapos ay nag-utos, ang utos ay ipinasa, upang ang lahat ng mga eyeliner ay titig na titig sa Qingyang sect, at harangan ako hanggat mayroong isang tao mula sa Qingyang sect, ito man ay isang tao o isang ibon, hindi dapat ibalik, kung mayroong anumang impormasyon sa ulat kaagad. Panipi. Hindi nagtagal, lahat ng matataas na opisyal ng sagradong pamilya ay nagkasundo. Ngayong hindi na maalis ang Qingyang sect sa maikling panahon, kailangan muna nilang harangan at bigyan ng parusa ang Qingyang sect, gawing patay na lugar ang Qingyang sect at lumaban ng mahabang panahon. Digmaan, ang kanilang sagradong pamilya ay may pasensya, upang makita kung sino ang hindi unang makakaligtas. Ang ibang mga banal na lupain ng Yin at Yang at banal na lupain ng Lingshu ay nagpatibay din ng mga katulad na estratehiya, na tinataka ng libu-libong li sa Qingyang sect. Masasabing hindi ito tumutulo, at kahit langaw ay ayaw lumipad. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang paggalaw ng tatlong banal na lugar sa unang pagkakataon. Hinarangan ng tatlong banal na lugar ang channel ng komunikasyon sa pagitan ng Qingyang sect at ng labas ng mundo, at gustong bitag ang Qingyang sect hanggang sa mamatay. Ang ganitong paraan ng pagkilos ay masasabing isang positibong hakbang, iyon ay pagsugpos sa mahihinang puwersa ng Qingyang sect, kahit si Chen Lei ay walang magandang paraan sa kasalukuyan. Gayunpaman, para sa Qingyang sect, walang problema sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Qingyang sect ay nagsasarili na ngayon. Kahit na walang blockade sa tatlong banal na lugar, ang Qingyang sect ay naghahanda upang isara ang bundok sa loob ng ilang panahon at dahan-daang umunlad. Sa huli, sumang-ayon sina Chen Lei at Chen Tangshan na hindi nila kailangang bigyang pansin ang mga aksyon ng tatlong banal na lugar. Sinasamantala lamang ang panahong ito, dahan-daang hinukay ng Qingyang sect ang mga mapagkukunang ibinalik ni Chen Lei. At the same time, bagamat hindi mo kailangang mag-abala tungkol sa mga hakbang para harangin ang tatlong sekta, kailangan mo pa ring maging mapagbantay upang hindi mahuli ng tatlong sekta. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Qingyang sect, kahit nasarado na ang bundok sa loob ng 30 taon, walang problema. Para sa Qingyang sect, magagawa lang ito ng kakayahan ni Chen Lei sa ngayon. Kung gusto mong basagin ang blockade ng tatlong banal na lugar, kung gayon ang Qingyang sect ay dapat na lumago sa isang tiyak na lawak, o isang dapat na ang malakas na nasa itaas lamang ang ganap na makaalis sa krisis na ito, kung hindi, sila ay makulong sa maliit na mundong ito magpakailanman. Tungkol naman sa pagkaubos ng proteksyon sa bundok, medyo mali ang paghatol sa ilang mga banal na lugar. Alamin na ang Thunder Dragon Descending Array na ito ay maaaring itaboy ng Lightning Pool, at ang Thunder Pool ay maaaring independenteng sumipsip ng lakas ng kidlat sa kawalan ng hindi nawawala ang napakaraming elemental na labanan. Ito lang ang pinakalihim na impormasyon ng mahusay na pormasayo na ito, at iilan lang ang mga tao tulad nina Chen Lei, Chen Fan at Chen Tangshan ang nakakaalam nito. Para sa mga bagay sa Qingyang sect, magagawa lang ito sa ngayon. Nagpasya si Chen Lei na umalis muli sa Qingyang sect pagkatapos ayusin ang lahat. Dahil, ngayong ilang buwan na ang lumipas, kailangan ni Chen Lei na dalhin ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae sa Thunder City upang pag-usapan ang pakikipag-ugnayan sa Lei Clan. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan, kinailangan ni Chen Lei na magmadali sa Fengjing, ang kabisera ng Diyos,
upang lumahok sa Immortal Breeding Project ng Xuanming Academy. Sa katunayan, ang mga kwalifikasyon ni Xuanyuan Huaoi ay karaniwang tapos na ngayon. Nagsimula na ring maghanda ang lahat ng martial artists na nag-qualify sa karera para pumunta sa city ng Fengjing. Si Chen Lei ay inirekomenda ng ninuno na si Gui Xian na maging kandidato para sa Miao Immortal Project. Sa katunayan, hindi na niya kailangang lumahok sa mga pagsubok, at mayroon na siyang mga kwalifikasyon para direktang maging opisyal ng estudyante ng Xuanming Academy. Kaya, hindi na kailangang mag-alala ni Chen Lei tungkol sa Xuanyuanwu Club. Ngayon, malapit nang magpakasal sina Chen Lei at Miss Lei ng Lei Clan. Pagkatapos ng engagement, si Miss Lei Yu ng Lei Clan ay pupunta rin sa Divine City ng Fengjing kasama si Chen Lei. Matapos makipag-usap sa kanyang mga magulang, nakababatang kapatid na babae at iba pa, naghanda si Chen Lei na umalis sa Qingyang Sect at tumungo sa Lei Clan sa Thunder City. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang mga magulang at nakababatang kapatid ni Chen Lei ang magkasamang kumilos, kundi maging sina Baimanman, Nia Chenran, Shongda, Sheer, Centipede, at Pig Bombing. Baimanman, Nia Chenran, Shongda, Sheer, at iba pa, lahat ay may kwalifikasyon para makapasok sa Xuanming Academy at maging formal na estudyante. Sa tuwing magre-recruit ang Xuanming Academy ng mga estudyante, hindi ito limitado sa human race, ngunit ang pinakamalakas na talento mula sa lahat ng lahi sa buong Xuanyuan continent. Kaya naman, ang mga disipulo ng Xuanming Academy ay masasabing may pinakamataas na kalidad. Sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Fengjing, ang kabisera ng Diyos, at sina Baimanman, Nia Chenran, Shongda, Sheer at iba pa ay lalahok din sa Xuanyuan Huaoi. Lahat ng paghahanda ay ginawa, si Chen Lei at ang iba ay nagpaalam kay Chen Tangshan at sa iba pa. Pagkatapos ay sumakay sa Dragon Carriage, lumipad palabas ng Qingyang Sect, at sumugod patungo sa Thunder City. Ngayon, ang lugar sa paligid ng Qingyang Sect ay binabantayan ng mga mata ng tatlong banal na lupain. Sa sandaling umalis si Chen Lei at ang iba pa sa Qingyang Sect, agad silang nakita ng mga mata ng tatlong banal na lugar, at ipinasa ang balita. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tatlong banal na lugar ay agad na nagpadala ng malaking bilang ng mga master upang harangin si Chen Lei at ang kanyang partido. Kaya lang, ang cultivation ang pinakamataas sa mga mata ng tatlong banal na lugar na sumusubaybay sa Qingyang Sect, at ito lang ang peak ng Wuwang Transformation State, at walang powerhouse sa Wuzhen level. Dapat mong malaman na kahit sa tatlong banal na lugar, ang mga powerhouse sa antas ng Wuzhen ay napakabihirang at kagalang-galang, kaya paano nila isasagawa ang gayong mga gawain ng pagsubaybay at pagsilip sa mga balita? Sa makatuwid, kahit na ang bilang ng mga master na ipinadala ng tatlong banal na lugar upang tugisin si Chen Lei at ang iba ay medyo malaki, sa pangkalahatan ay wala sa kanila ang tunay na makapangyarihan. At ano ang lakas ni Chen Lei at ng iba pa, si Chen Lei lang ang kayang walisin ang mga humahabol na kaaway na ito. Kaya lang, hindi si Chen Lei ang gumawa nito sa sarili niya. Ngunit hinayaan niya itong si Nia Chenran, Baimanman, Shongda, Sheer at iba pa. Si Nia Chenran at Baimanman ay walang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Nagkataong sinamantala ang panahong ito upang magdagdag ng ilang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, at habang tumatagal, ang pakikipaglaban sa humahabol na hukbo ng ilang mahuhusay na pantas ay talagang naging tunay na karanasan sa pakikipaglaban sa dalawang babae. Ang mabilis na pagdami ay nagdurog sa isang grupo ng humahabol na mga sundalo sa isang hukbo. Sa wakas, sa mga martial artists sa tatlong banal na lugar na ito, walang nang ahas na habulin si Chen Lei at ang kanyang partido. Sa oras na dumating ang mga powerhouse ng klase ng Wuzhen sa tatlong banal na lugar, wala na si Chen Lei at ang iba pa. Kabanata 533. Matapos palayasin ni Chen Lei at ng iba pa ang mga mangangaso mula sa tatlong banal na lugar, alam nila na may darating na mga master para suportahan sila. Sa makatuwid, hindi sila nanatili, at dinurog nila ang karwahe ng dragon ng buong lakas at mabilis na umalis. Pagkaraan ng ilang araw ng pagmamadali, sa wakas ay dumating si Chen Lei at ang kanyang partido sa Thunder City. Sa sandaling pumasok si Chen Lei sa Thunder City, nakahinga siya ng maluwag. Bagamat ang Thunder City na ito ay tinatawag na City of Chaos, ang Thunder Clan ay tiyak na matatawag na hari na hindi nakalibing dito,
kahit na sa mga pangunahing banal na lugar at dinastiya, dito, pansamantalang itinuturing silang ligtas. Hindi nagtagal, si Chen Lei at ang iba pa ay direktang nakahanap ng isang ina matutuluyan. Pagkatapos ay pumunta si Chen Lei sa Lei Clan at nakilala ang pinuno ng Lei Clan. Alam ng patriarch ng Lei Clan na bumalik si Chen Lei, at napakasaya niyang marinig na dumating si Chen Lei kasama ang kanyang mga magulang sa pagkakataong ito. Pamangkin Chen Lei Xian, paano ang Qingyang sect? Kailangan mo ba ng tulong mula sa aking Lei Clan? Matapos mag-chat sandali sina Chen Lei at Lei Wo, biglang nagtanong si Lei Wo, halatang hindi maitago ng 3 blockade ng banal na lupain ng Qingyangzong ang mga mata at tenga ng Lei Clan. Kinawean ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang manggahas na gambale ng iyong tiyuhin, ang bagay na ito ay malulutas ng Qingyang sect. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Chen Lei, tumanggo si Lei Wo. Alam niya na si Chen Lei ay isang napaka-independenteng tao. Dahil sa sinabi niyang iyon, sigurado na siya, kaya hindi na niya ituloy ang paksang ito. Hindi nagtagal, inilipat ni Lei Wo ang paksa sa pakikipag-ugnayan nina Chen Lei at Lai Yu. Ayon sa ideya ni Lei Wo, natural na gumawa ng malaking deal at mag-imbita ng mga bayani sa mundo. Sa katunayan, ang layunin ni Lei Wo ay protektahan si Chen Lei. Hanggat may katayuan siyang manugang ni General Lei, magdadalawang isip ang sinumang gustong lumipat kay Chen Lei. Dapat mong malaman na ang pananakit sa Lightning Clan ay hindi isang bagay na punanggahasan ng mga ordinaryong puwersa na gawin. Ang Lightning Clan ay sikat sa pagprotekta sa mga pagkukulang. Gayunpaman, hindi handang maging masyadong bukas si Chen Lei o ang mga magulang ni Chen Lei tungkol sa bagay na ito. Ang isa ay engagement lamang ito, hindi kasal, at ang isa ay ang Qingyang sect ng mga magulang ni Chen Lei. Sa ngayon, kahit na ang mga third-rate na kapangyarihan ay hindi binibilang. Kung mag-iimbite ka ng malaking bilang ng mga makapangyarihang tao, tiyak na mababaliw ka. Kung may mangyari, ito ay magiging mahirap. Tumanggo si Lei Wo pagkatapos marinig ang ibig sabihin ni Chen Lei, dahil may ganoong ideya ang mga biyanan ko, gawin mo na lang ang gusto mo. Itong engagement ceremony, simple lang ang lahat. Pagkatapos nito, personal na pumunta si Lei Wo sa inn, nakilala ang mga magulang ni Chen Lei, at tinalakay ang ilang detalye ng seremonya ng pakikipag-ugnayan sa mga magulang ni Chen Lei. Walang pagkukunwari mula sa ulo ng pamilya. Para dito, lubos na nasisiyahan si Chen Lei. Iginagalang ni Lei Wo ang kanyang mga magulang at ginagawa siyang mas masaya kaysa sa paggalang sa kanya. Tunay na tao si Thunder Tiger. Para naman sa mga magulang ni Chen Lei, sobrang nasiyahan din sila sa inasal ni Thunder Tiger. Ang anumang bakas ng pag-aalala na orihinal na naruroon ay nawala na ngayon. Ang dalawang partido ay mabilis na sumang-ayon sa mga detalye ng pakikipag-ugnayan at pumili ng isang petsa. Bagamat ang magkabilang panig ay sumang-ayon na panatilihing simple ang mga bagay para sa pakikipag-ugnayan na ito ay simple ngunit hindi simple. Sa isang masiglang kapaligiran, natapos nina Chen Lei at Lei Yu ang seremonya ng pakikipag-ugnayan sa ilalim ng pangangasiwa ng kanilang mga magulang. Para sa magiging manugang ni Lei Yu, nasiyahan ang mga magulang ni Chen Lei, at nang makita ang eksenang ito, maging si Nia Chenran man o Baimin man, may bakas ng kalungkutan sa kanyang puso. Gayunpaman, pareho silang alam ang tungkol sa bagay na ito, at imposible para sa kanila na baguhin ang anuman. Matapos ang seremonya ng pakikipag-ugnayan, si Chen Lei ay gumugol ng ilang araw sa Lei Clan, at sumugod sa Guisian Island kasama ang kanyang mga magulang, nakababatang kapatid na babae at iba pa. Sa pagkakataong ito, dumagdag ang bagyo sa mga kasama niyang naglakbay. Ilang araw ang nakalipas, nakatanggap si Chen Lei ng sulat mula sa ninuno ng Guisian, na humihiling sa kanya na magmadali sa Guisian Island ilang araw na ang nakalipas. Si Chen Lei ay natural na labis na nagpapasalamat sa ninuno na si Guisian. Kung wala ang pag-aalaga ng ninuno na si Guisian, baka nahulog na talaga siya sa kalagitnaan. Sa makatuwid, pagkatapos matanggap ang sulat mula sa ninuno ng Guisian, si Chen Lei ay nagpaalam sa Thunder Tiger ng walang pagkaantala, at sumugod sa Guisian Island kasama ang lahat. Pagkarating sa isla ng Guisian, sinalubong si Chen Lei at ang iba pa at direktang nakipagkita sa ninuno ng Guisian. Matapos makita si Chen Lei,
Ang matandang ninuno na si Gui Xian ay ngumiti sa kanyang mukha at nagsabi, "Chen-Lei, gumawa ka ng maraming ingay sa panahong ito." Matapos pakinggan ni Chen-Lei ang mga salita ni Gui Xian ancestor, natural niyang naunawaan na ang lahat ng kanyang mga aksyon ay hindi maaabot ng Gui Xian ancestor. Mahinhin na ngumiti si Chen-Lei at nagsabi, "Ancestor, hindi ba ito pinilit? Ayokong maging ganito." Sinabi ng ninuno ng Gui Xian, "Anak, ang mga kabataan ay dapat magkaroon ng agresibo at tapang. Nakagawa ka ng magandang trabaho. Nakakita ako ng mga banal na lugar na hindi nakalulugod sa aking paningin." Sa mga taong ito, hindi pa sila nakikita sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi. Ang pakikibaka para sa kapangyarihan at tubo ay makikita sa lahat ng dako, na talagang higit na wala sa karakter. Panipi. Sa pakikinig sa tono ng ninuno na si Turtle Immortal, lumabas na hindi rin siya nasisiyahan sa banal na lupain, gayunpaman, bilang isang Xuanming supervising angel, hindi niya magawang maabot at magtanong tungkol sa mga bagay na ito, siya ay walang magawa. Pagkatapos, kinawean ng ninuno na si Gui Xian ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag mong pag-usapan ang mga nakakainis na bagay na ito, huwag kang mag-alala, kung makakatagpo ka ng mga tao sa mga banal na lugar na ito sa hinaharap, bitawan mo ang iyong mga kamay at paa, at susuportahan ko, ikaw. Kung hindi ko kayang suportahan ito, huwag mag-alala. Mayroon kang Xuanming upang suportahan ka. Alam mo, simula ngayon, estudyante na kayo ng Xuanming Academy, pero hindi na kayo nag-iisa." Panipi. Tumango si Chen-Lei, nakaramdam ng matinding damdamin sa kanyang puso. Pagkatapos, sinabi ng ninuno na si Gui Xian kay Chen-Lei, "Chen-Lei, sa pagkakataong ito nahanap na kita, mayroon ding apurahang bagay na dapat mong gawin. Ang mga paunang plano para sa mga walang kamatayang panla, dahil sa iba't ibang aksidente, ay kailangang magsimula ng mas maaga, kaya, hinanap kita sa pagkakataong ito dahil gusto kong maghanda ka ng maaga. Ngayon ay pupunta ako sa punong tanggapan ng Shendo Fengjing Xuanming para lumahok sa pagpili ng Miao Immortal Project." Panipi. Ano, ahead of schedule ang plano ni Shan Miao? Nagulat si Chen-Lei. Ayon sa matandang ninuno ni Gui Xian, ang immortal na proyekto ng pagpaparami ay hindi magsisimula hanggang sa makalipas ang ilang buwan. Gayunpaman, nilayon ngayon ng mga ninuno ni Gui Xian na ilulunsad ang immortal na Breeding Project makalipas ang isang buwan. Kaya lang, anuman ang dahilan, hindi ito isang bagay na maaaring pagdesisyonan ni Chen-Lei. Sa kabutihang palad, sa panahong ito, nahawakan niya ng maayos ang lahat, at maaari siyang pumunta sa Shendo Fengjing anumang oras upang harapin ang kahilingan ng ninuno na si Gui Xian. "Ay pangako mo sa akin." Hindi nagtagal, ang ninuno na si Gui Xian ay gumawa ng mga pagsasaayos na dalhin si Chen-Lei at ang iba pa sa Fengjing, ang kabisera ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ang mga magulang ni Chen-Lei, ang nakababatang kapatid na babae, si Nia Chenran at iba pa ay sumama rin sa kanya. Masyadong hindi ligtas para sa kanila na bumalik sa Qingyang sect. Mas mabuting manatili kay Chen-Lei at hayaan ang kanilang mga magulang at nakababatang kapatid na babae na maghintay para sa mga tao na makapagpahinga at makita ang pinakasentro ng lungsod sa buong Xuanyuan continent. Sa paglalakbay na ito, nakita rin ni Chen-Lei ang isang tao, si Kung Zuan, ang munting prinsesa ng makulay na tribong peacock. Siyempre, pamilyar na si Chen-Lei kay Kung Zuan at isa rin sa mga potensyal na panla. Kabanata 534. Nang makita ni Kung Zuan si Chen-Lei, hindi maganda ang mukha niya. Bilang munting prinsesa ng makulay na tribo ng peacock, nakaipon siya ng libu-libong kaluwalhatian sa ordinaryong buhay, at ang kanyang talento ay napakataas. Siya ay hindi kailanman nabigo mula noong siya ay bata. Ngunit noong huling pagkakataon sa kaarawan ng ninunong Gui Xian, natalo siya ni Chen-Lei sa unang pagkakataon. Mula noon, matibay na naalala ni Kung Zuan ang pangalan ni Chen-Lei sa kanyang puso, at nangako na talunin si Chen-Lei sa hinaharap, upang ipakita ang kanyang kahihiyan. Sa pagkakataong ito, nang makita ko si Chen-Lei dito, naalala ko kaagad kung paano siya natalo ni Chen-Lei, at natural na hindi maganda ang mood ko. Kaya lang, ang 5 elemento ng magic light ng makulay na peacock tribe na kanyang nilinang ay hindi pa tapos at hindi magagamit laban sa kalaban, kaya ngayon ay hindi sigurado si Kung Zuan kung kaya niyang talunin si Chen-Lei. Kapag natapos na niya ang cultivation ng 5 elements divine light, sa oras na iyon,
siguradong magagawa niyang talunin si Chen Lei. Sa oras na iyon, dapat ay gwapo si Chen Lei. Nang makita ng ninuno na si Gui Xian ang hitsura ni Kung Xuan, natural niyang nakita ang maingat na pag-iisip ni Kung Xuan sa isang sulyap. Tumawa siya at sinabing, "Shener, dapat magkasundo kayo ni Chen Lei, pagdating mo sa Fengjing City, kayong dalawa ang mga fairy seedlings na inirerekomenda ko. Sa oras na iyon, dapat kang makipagtulungan ng taos puso sa kompetisyon sa pagpili ng fairy seed. Kung hindi, walang pagkakataong makapasa sa kompetisyon sa pagpili ng fairy seed." Panipi. Itinikom ni Kung Xuan ang kanyang bibig at bumantong hininga, "Kung hindi ka makalusot, hindi ka makakalagpas. Hindi ako bihira." Sa kalooban ni Kung Xuan, paano siya makikipagtulungan kay Chen Lei, kahit hindi siya naging binhi ng fairy seedling, hindi siya makikipagtulungan kay Chen Lei, na kinasusuklaman niya. Muling tumawa ang ninuno na si Gui Xian at sinabing, "Shener, totoo ang sinabi mo. Nako, nakakahiya. Kung ang mga seedlings ng fairy seeds ay pumasa sa pagsubok at maaaring maging seedlings, makakakuha sila ng hindi mabilang na reward mula kay Xuanming. Naalala ko na may 5 elementong banal na bato. Sa kasamaang palad, ang mga tao ay matanda na at may masamang alaala, meron ba? Hindi rin bihira ang Shener, kalimutan mo na, kapag hindi ko sinabi." Panipi. Umiling ang ninuno ng Gui Xian habang bumubulong sa sarili, ngunit nang marinig ni Kung Xuan sa gilid ang mga salitang 5 elements Shanxi, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at tumakbo siya papunta sa ninuno ng Gui Xian at hinawakan ang pagong, malungkot na sinabi ng matandang ninuno. "Lolo Gui Xian, ang sinabi mo lang, iyon ang 5 elements God's Stone." Hinaplos ni Gui Xian ancestor ang kanyang balbas at sinabing, "Sinabi ko na ba, parang hindi." Tinadyakan ni Kung Xuan ang kanyang mga paa at niyugyug ang braso ng ninuno na si Gui Xian at sinabing, "Sinabi mo, sinabi mo." "Okay, sige, wag mo nang ilog mo, ang mga dati kong buto ay dudurugin mo. Anong sabi ko, hindi ka bihira." Sumigaw si Kung Xuan, "Lolo Gui Xian, binubuli mo si Shener, bakit hindi ito bihira para sa akin?" Alam na tanong ni Gui Xian ancestor, "Hindi ba ito ang sinabi mo sa sarili mo, bakit? Hindi ba iyon binibilang?" Sinabi ni Kung Xuan, "Lolo Gui Xian, ang tinutukoy ko ay ang pagkakakilanlan ng walang kamatayang panla, hindi ang hindi pangkaraniwang 5 elements Godstone. Pakisabi sa akin kung paano makukuha ang 5 elements Godstone." Sinabi ng ninuno ng Gui Xian, "Shener, itong 5 elementong sagradong bato ay isang regalo para sa walang kamatayang panla. Kung hindi ka magiging isang walang kamatayang panla, ayaw mong makuha itong 5 elementong banal na bato." Panipi. Sinabi ni Kung Xuan, "Pagkatapos ay susubukan kong maging isang diwata." Ngumiti ang ninuno na si Gui Xian at sumulyap kay Kung Xuan, at sinabing, "Munting babae, sa tingin mo ba napakadaling makuha ang mga buto? Alam mo, sa pagkakataong ito mayroong 100 tao sa mga panla ng Xuanming, gayunpaman, ang katayuan ng Immortal Miao, ngunit mayroon lamang 5 lugar. Sa 100 tao, lahat ay hindi mas mahina kaysa sa iyo, o mas malakas pa. Para tumayo mula sa 100 tao, sa tingin mo ay magagawa mo ito, tama?" Panipi. Ito, biglang nakaramdam ng pagdududa si Kung Xuan. Dapat mong malaman na kahit na siya ay may tiwala, ngunit pagkatapos na matalo kay Chen Lei, alam niya na may langit sa labas ng mundo, at may mga tao sa labas ng mundo. Kung siya ay maaaring tumayo mula sa 100 walang kapantay na mga henyo at makuha ang pagkakakilanlan ng isang fairy seedling, ngunit hindi rin sigurado. Sinabi ng ninuno na si Gui Xian, "Shener, dapat mong pakawalan ang sama ng loob sa pagitan mo at ni Chen Lei. Kung magtutulungan lang kayong dalawa ay mapapanalo mo ang fairy seed selection. Kung hindi, wala talagang pag-asa. Dapat mong tandaan ang puntong ito. Isipin ang 5 elemento ng bato ng Diyos. Ang maliit na sama ng loob sa pagitan mo ay wala." Panipi. Naantig si Kung Xuan sa mga salita ng ninunong si Gui Xian, tumango at nagsabi, "Oo, Lolo Gui Xian, alam ko, hindi na ako magiging kusa muli." Tumawa ang matandang ninuno na si Gui Xian at sinabing, "Mabait na bata, sige, kausapin mo sila." Tumango si Kung Xuan at tumakbo patungo kay Chen Lei at sa iba pa. Gayunpaman, kahit na tinukso ako ng ninuno na si Gui Xian,
pagdating ko sa harap ni Chenlei at ng iba pa, siya ay ipinagmamalaki pa rin bilang isang maliit na pabo reel. Siyempre, ito ay para lamang kay Chenlei, ngunit para kay Laiyo, Nia Chenran, Baimanman at iba pa, sila ay sobrang masigasig. Nagustuhan din nina Laiyo, Nia Chenran, at Baimanman si Kung Zuan. Pagkatapos ng lahat, ang magagandang babae tulad ni Kung Zuan ay maaaring patayin ng mga lalaki at babae. Mabilis na nakilala ni Kung Zuan sina Laiyo, Nia Chenran, at Baimanman, at naging isa sa kanila. Para naman kay Chenlei, diretso siyang hindi pinansin. Walang gaanong opinyon si Chenlei tungkol dito. Nakita niya na walang masamang intensyon si Kung Zuan. Kaya lang medyo may galit siya dahil natalo siya sa kanya noong nakaraan na walang pinagkaiba sa bata, masamang ugali. Hanggat lumipas ang isang yugto ng panahon, ang hinaing ni Kung Zuan ay mawawala sa kanyang sarili. Sinasamantala ang panahong ito, si Chenlei ay nagkataong umatras at muling inayos at pinagkadalubhasaan ang kanyang iba't ibang mga diskarte at kayamanan, umaasang mapanatili ang kanyang lakas sa tuktok nito. Si Chenlei ngayon sa panahong ito, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Ang paglilinang ay umabot na sa ika-8 antas ng Wuwang King of Transformation Realm, at ang kanyang pisikal na lakas ay nalagpasan ng kapangyarihan ng 1,000 dragon. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi nang ahas si Chenlei na sabihin na kaya niyang talunin ang iba pang Sid player sa Fairy Sid Selection Contest at maging isang tunay na Fairy Sid. Dapat mong malaman na ang ilan lamang sa mga balitang ibinunyag mula sa mga ninuno ni Gui Xian ay sapat na upang patunayan kung gaano kalakas ang iba pang walang kamatayang mga pangla. Ayon sa ninuno na si Gui Xian, kabilang sa mga Sidlings ng mga walang kamatayang Sidlings, mayroong higit sa 100 Sid player na nakalusot sa antas ng Wuzhen sa Nahai Realm, at lahat ng iba pang Sid player ay napakalakas na sila ay abnormal. Ang malakas ay hinding-hindi basta-basta. Bagamat kaya na ni Chenlei na makipagkumpetensya sa mga kalaban sa mas mataas na antas, ang iba pang nangungunang manlalaro ay maaari ring harapin ang mga kaaway sa mas mataas na antas. Ito ay kasing dali ng pagkain at pag-inom ng tubig. Sa makatuwid, kung nais niyang makamit ang magagandang resulta sa pagsubok ng Fairy Sid, kung gayon, kailangan niyang gawin ang lahat ng posible upang patuloy na mapabuti ang kanyang lakas. Sa panahong ito, si Chenlei ay nakatagpo ng maraming bagay, ngunit wala siyang oras upang manirahan. Ang paglalakbay sa Fengjing, ang lungsod ng mga Diyos, ay walang anumang problema sa seguridad. Ito ang pinakamainam na oras sa paglalakbay upang magsaka. Kabanata 535. Nasa secret room si Chenlei at diretsyong isinara ang pinto. Sa oras na ito, isa-isang inayos ni Chenlei ang kanyang mga kasanayan sa paglilinang at kayamanan, upang makamit ang pinaka-perpektong estado upang harapin ang nalalapit na labanan sa pagpili ng Fairy Sidling. Ngayon, ang pagsasanay sa paglilinang ni Chenlei ay may kabuuang 4 na pagsasanay, katulad ng Lady Jing, 9 Heavens Below Ju, 9 Ferns Golden Body Ju, at Zuan Wuzin Jing. At ang 4 na pagsasanay na ito, sa ilalim ng pamumuno ng Taoism, ay ganap na pinagsama at binago sa isang pagan. Matapos ang 4 na pangunahing pagsasanay ay pinagsama sa isang pagan, ang kapangyarihan ng mga pagsasanay ay tumaas ng higit sa 4 na beses. Ayon sa pagtatansya ni Chenlei, ang kanyang lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 10 beses. Bukod dito, ito pa rin ang 4 na pagsasanay ng paglilinang hanggat ang mga pagsasanay ay hindi sapat na malalim, habang ang 4 na hanay ng mga pagsasanay ay nagiging mas sophisticado, ang kapangyarihan ng mga pagsasanay ay patuloy na tataas. Sa mga tuntunin ng pagsasanay, hindi kailangang mag-alala ni Chenlei, kailangan lang niyang sundin ang mga hakbang sa paglilinang, walang problema. Ang ganitong sitwasyon ay hindi maisip sa kanyang nakaraang buhay. Alamin na kung walang Taoism bilang pangunahing linya, nais niyang ang 4 na klasiko ay pareho sa paglilinang, at ang tanging layunin ay sumabog at mamatay. Walang problema sa pamamaraan ng paglilinang, at ang kanyang pisikal na lakas ay naiimpluwensyahan ng pagkakataon ng ating mga pagkakataon at ng mga kayamanan ng langit, materyal at lupa, at umabot sa kamangha-manghang kapangyarihan ng 1,000 dragon. Ang purong pisikal na lakas ay maaaring umabot sa lakas ng 1,000 dragon sa ika-8 antas ng Transformation Realm, na halos parang isang pantasya. Kahit papaano sa impresyon ni Chenlei, walang makakarating sa antas na ito,
maging ito man ang pinakamataas na henyo sa banal na lupain, o kabilang sa mga dakilang dinastiya at marangal na pamilya. Bagamat ito ay isang lahi na kilala sa pisikal na lakas nito sa iba pang mga lahi, sa larangang ito, talagang walang makakaabot ng ganoon kalaking dragon batay sa pisikal na lakas. Kaya, ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay masasabing ang kanyang pinaka-proud at proud na lugar sa ngayon. Higit pa rito, nadama ni Chen Lei na ang kanyang pisikal na lakas ay may malaking potensyal sa pag-unlad at hindi pa umabot sa limitasyon. Ito talaga ang pinakakahanga-hangang lugar. Sa mga tuntunin ng mga kayamanan, maraming mga kayamanan na kinokontrol ni Chen Lei ang nagagawang gumamit ng kapangyarihan ng transcendence, na masasabing pakinabang ng kanyang muling pagsilang. At ang pinakamalakas na pamamaraan na pinagkadalubhasaan niya ngayon ay ang Lotus of the Thunder God, na ginawa sa pamamagitan ng paglilinang sa panahon ng pagbabago. Ang anyong ito ng Thunder God Lotus ay isang anyo ng kaliwanagan ni Chen Lei batay sa bakas ng batas ng Thunder God Lotus sa kawalan. Ito rin ang pundasyon ng kanyang pagsasanay sa paglilinang sa Transformation Realm. Sa hinaharap, maaari pang ang maunawaan niya ang ganitong uri ng martial spirit ay masasabing nauugnay sa mga tagumpay ni Chen Lei sa hinaharap. At ang Lotus Robbery ng Thunder God, na may parehong offensive at defensive na kakayahan, ay sapat na malakas para pumatay ng mga Diyos at sirain ang mga demonyo. Dahil ang banal na anyo ng Lotus ng Thunder God ay may katangian ng langit, binabaliwala ang depensa, maaari lamang itong lumaban gamit ang sarili nitong lakas, at ang makapangyarihang mga general, sa ilalim ng gayong mga pag-atake, ay walang anumang pagtutol. Sa mga tuntunin ng mga kayamanan, ang isa na maaaring gumamit ng pinakamalaking kapangyarihan sa kasalukuyan ay ang ginintoang stick ni Chen Lei pagkatapos ng paglilinang, na maaaring magbigay ng 10 beses ang kritikal na epekto ng strike, na nakakagulat na malakas. Siyempre, mayroon ding panukat na tagapamahala, na isa ring napakalakas na kayamanan. Ang Golden Cudgel, ang panukat na ruler, ay maaari na ngayong magpakita ng buong lakas ni Chen Lei. Para sa iba pang mga kayamanan, hindi ito dahil ang ranggo ay masyadong mababa. Mahirap gamitin ang kapangyarihan ni Chen Lei, dahil ang ranggo ay masyadong mataas, at si Chen Lei ay hindi pa rin ganap na matitinag. Halimbawa, Nine Heavens Blue Bell, Jotian Star Buddha Pagoda, Immortal Ding, Heavenly Lightning Sword Tire, Thunder Spirit Orb, Water Spirit Orb, at iba pa. Si Chen Lei ay hindi pa rin lubos na nagagamit ang kanyang tunay na lakas gamit ang kayamanang ito. Bilang karagdagan, si Chen Lei ay mayroon pa ring malaking bilang ng iba't ibang mataas na antas na materyales sa kanyang mga kamay, na hindi pa napipino sa mga kapaki-pakinabang na kayamanan, tulad ng masamang espiritu na gintong kulog na kawayan, Thunder Amethyst Iron, Deep Sea Ice Mirror, Purong Pulang Araw, Batong Apoy, at iba pa. Teka, kabilang sa mga ito, ang dalawang pinakapambihirang materyales ay ang masamang espiritong si Jin Lei Bamboo at Thunder Amethyst Iron, at ang dalawang materyales na ito, si Chen Lei ay may mataas na pag-asa. Gagamitin niya ang dalawang materyales na ito bilang pangunahing materyales sa hinaharap upang pinuhin ang isang set ng lumilipad na mga espada, na maaaring sirain ang Great Chaos Tribulation Sword Formation. Ngayon, bago gamitin, maaari lamang itong magpainit pansamantala. Sa oras na ito, itinanim ni Chen Lei ang lahat ng masamang espiritu na gintong kulog na kawayan sa Lightning Amethyst Iron. Sa ganitong paraan, dahan daw ang maa-absorb ng masamang espiritu na Golden Thunder Bamboo ang Metal Essence sa Lightning Amethyst Iron at isama ito sa isa, kapag ang lahat ng metallic fineness sa loob ng Lightning Amethyst Stone ay nasisipsip, oras na para sa Jin Lei Zhu na masamang espiritu na tunay na lumiwanag. Pagkatapos ng ilang pag-uuri, natuklasan ni Chen Lei na ang kanyang kasalukuyang paraan ng pakikipaglaban sa kaaway ay hindi mababa. Gayunpaman, hindi pa rin siya kampante at mapagmataas, ngunit mahinahon, at patuloy na kinokolekta ang lahat ng uri ng mga kayamanan, martial arts at kasanayan. Palakasin mo ang sarili mo. Dahil si Chen Lei ay matatag na naniniwala na kapag siya ay tunay na malakas ay siya ay pinaka-maaasahan, at ang mga dayuhang bagay ay sa huli ay hindi maaasahan. Sa panahong ito nang pumunta siya sa city ng Fengjing, ang puso ni Chen Lei ang pinakakalma. Naka-crossleg siya sa secret room at pinagsama-sama ang lahat ng kapangyarihan niya sa isang palayok, ang paglilinang ay talagang natural.
Sa gitna, ang pagpasok sa ika-9 na antas ng Transformation Realm, iyon ay isang bagay na siyempre. Sa pagkakataong ito ang tagumpay ay ganap na lampas sa inaasahan ni Chen Lei. Hindi man lang niya inasahan na siya ay makakapasok sa ika-9 na antas ng Transformation Realm ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ang tagumpay na ginawa ng cultivation ay sa wakas ay isang magandang bagay, at ang kanyang lakas ay muling napabuti sa pamamagitan ng isang qualitative leap. Sa sandaling ito, ang ugali ni Chen Lei ay nagbago ng husto, at ang lahat ng talas ay naalis na. Ito ay parang isang batong pang-alahas na pinakintab at inimbak sa daan-daang libong taon. Ang buong tao ay malalim at malihim, walang kaunting pagpapakitang tao, ngunit ito ay parang isang malawak na karagatan. Sa pangkalahatan, ang kabuuang lalim ng isang tao ay mahirap makita ng mga tao. Pagkalipas ng ilang buwan, naabisuhan si Chen Lei na darating siya sa kabisera ng Fengjing, para makapaghanda siya. Matapos matanggap ang notification na ito, lumabas si Chen Lei sa saradong silid. Sa oras na ito, si Nia Chenran at ang iba pa ay sunod-sunod na umalis sa kaugalian. Kung tutuusin, may ilang buwan pa. Hindi nila maaaring sayangin ang oras na ito sa walang kabuluhan, ngunit gamitin ito para sa paglilinang. Kahit si Kung Zuan, na pinakalumalaban sa pagsasanay sa pagtatanim, ay alam na ang paglalakbay na ito sa banal na lungsod ng Fengjing ay hindi isang maliit na bagay. Sa makatuwid, walang pinsala, ngunit upang sugpuin ang kanyang galit at magtrabaho ng gusto upang linangin. Sa kalsadang ito, masasabing ang pag-uugali ng paglilinang ni Nia Chenran at iba pa ay bumuti din ng husto, na medyo naipanganak na muli. Sa oras na ito, tinipon ng ninuno na si Gui Xian ang lahat at sinabing, Chen Lei at Shener, ilang sandali pa bago nila marating ang kabisera ng Fengjing. Pagdating sa Fengjing, susundan ninyo akong dalawa sa Xuanming headquarters, habang ang iba ay hahanap ng isang ina matutuluyan. Panipi. Sa oras na ito, sinabi ni Liu, Ancestor, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito, nakapag-ayos na si Yar. Tumango ang ninuno ni Gui Xian. Ipinanganak si Liu sa pamilya Lei at may tiyak na impluwensya sa kabisera ng Fengjing. Hindi nito kailangan na mag-alala siya tungkol dito. Dito, biglang may sumigaw at sumigaw sa tuwa, isang napakalaking lungsod na sobrang marilag at marilag, parang himala, parang lumulutang na kontinente, ganoon din, agad na, tinamaan, ang mga mata ng lahat. Kabanata 536. Ang Fengjing, ang kabisera ng mga Diyos, ay isang lungsod na hindi nahuhulog, isang lungsod ng mga himala na lumulutang sa hangin. Ang lungsod ay may isang lugar na maihahambing sa isang kontinente, kaya hindi mo makikita ang gilid sa isang sulyap. Sa paligid ng lungsod, hindi mabilang na mga espiritual na ulap ang nakapalibot sa lungsod, at paminsan-minsan, ang mga makukulay na phoenix, asul na luan, crane at hindi mabilang na iba pang espiritual na ibon ay lumilipad at lumilipad. Ang pinakakamanghamanghang bagay ay ang 12-dosenang malalaking talon ay bumuhos mula sa kawalan, lumipad pababa ng 10,000 metro, gumawa ng nakakabinging dagandong, at pagkatapos ay tumama sa higanti sa ilalim ng kabisera ng Fengjing. Sa lawa, sinasabing ito ay isang napakalaking lawa, ngunit kung tutuusin ay matatawag itong dagat na panloob. Ang gilid ay hindi makita sa isang sulyap. Ang malalakas na asul na alon at aura ay bumungad ng malaki. Ang malaking lawa na ito, na tinatawag na Fenggo, ay matatagpuan mismo sa ibaba ng banal na kabisera ng Fengjing. Ang ambon ay puno ng ambon, ang espiritual na enerhiya ay lumalakas, at hindi mabilang na malaperlas na mga isla ang may tuldok at tuldok sa Fenggo. Sa Fenggo, mayroong isang malaking asul na dragon na lumalangoy sa loob nito, ngunit ito ay isang espiritong hayop na nagpoprotekta sa bundok ng Fengjing, ang kabisera ng mga Diyos, paminsan-minsan ay inilalabas ang ulo nito sa tubig, na nagpapakita ng walang katulad na kamahalan. Ang kabisera ng mga Diyos ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga bundok ng Lingshan. Pagkatapos, may mga pader ng lungsod na 10,000 talampakan ang taas kaysa sa Lingshan sa lahat ng panig. Ang espiritual na liwanag ay bahagyang nakaukit ng pinakaluma at mahiwagang mga pattern ng array. Kapag na-activate na, maaari silang maging resist na isang world-class na malaking pormasayo na sumali sa 12-dosenang o daan-daang Woody.
Ito ang sentro ng buong Xuanyuan Continent at gayon din ang headquarters ng Xuanyuan Continent. Dito, kahit na natipon ng mga ulap ang pinakamataas na kapangyarihan sa buong kontinente ng Xuanyuan, hindi sila nang ahas na mapunta sa Fengjing God Capital anuman ang anumang kapangyarihan. Ang bagay, dito, ay nasa ilalim ng kontrol ng Xuan League. Kahit na nakapunta na si Chen Lei sa Fengjing, sa pagkakataong ito ay nabigla pa rin siya nang makita niya si Fengjing, lalo na sina ni Ye Chenran, Lai Yu, Bai Menman, at kung naunang nakakita kay Fengjing. Naghihintay si Xuan, tulad ni Xiongda at ilang iba pang lahi ng demonyo, nabigla rin sila sa kaningningan ng city na ito. Mula sa malayo, makikita mo ang mga lumilipad na barkong pandigma, na patuloy na gumagalaw sa mga tarangkahan ng kabisera ng na Fengjing, masigla, mataong at maayos. Ang lumilipad na bapor na pandigma na sinasakyan ni Chen Lei at ng iba pa ay kabilang sa Xuan League, kaya naglakbay sila ng walang harang at pumasok sa Fengjing. Sa Fengjing, pagkarating sa mooring flat, lumabas si Chen Lei at ang iba pa sa barkong pandigma. Sa mga mooring flat na ito, 10-10 milyong lumilipad na barkong pandigma ang lumilipad at dumarating araw-araw. Sa lungsod ng mga Diyos, ang mga lumilipad na barkong pandigma ay hindi pinayagang lumipad, at ang mahigpit na kontrol sa hangin ay ipinatupad. Tanging ang Xuanming Law Enforcement Team ang kwalipikadong magpatrolya sa himpapawid. Ang mga law enforcement team na ito, ang bawat law enforcement team, ay nilagyan ng standard flying discs tulad ng batwings, mabilis at flexible, at kinokontrol ang malaking lungsod na ito ng Diyos. Siyempre, may mga paminsan-minsang labanan sa lungsod ng mga Diyos. Gayunpaman, ang gayong mga labanan ay kailangang isagawa sa mga arena ng buhay at kamatayan na nakaayos sa magkakaibang mga blok. Kung gagawin saan man, ito ay mahigpit na ipagbabawal ng mga pangkat na nagpapatupad ng batas. Si Chen Lei ay nakapunta na noon sa Fengjing God's Capital, at alam niya na dapat itong medyo ligtas sa Fengjing God's Capital na ito. Pagkatapos, hiniling ni Lei Yu sa kanyang mga magulang, nakababatang kapatid na babae at ni Ye Chenran at iba pa na pumunta muna sa inn upang magpahinga, at sina Chen Lei at Kung Xuan ay pumunta sa Xuanming Academy upang mag-ulat sa ninunong si Gui Xian. Ang plano ni Immortal Miao sa pagkakataong ito ay binuo ni Xuanming, ngunit ang Xuanming Academy ang direktang nagpatupad ng planong ito. Ayon sa sinabi ni Ancestor Gui Xian sa kalsada, ang plano ni Immortal Miao ay gamitin ang kapangyarihan ng buong Profound League para bumuo ng isa o ilang napakalakas na Diyos ng digmaan upang kumatawan sa Profound League sa Profound Realm War. Ang Profound Realm, na siyang kaharian kung nasaan sila ngayon, at ang Profound Realm ay naglalaman ng 10 kontinente, at ang Profound Yuan Continent ay isa lamang sa 10 kontinente sa Profound Realm. Para dito, napakalinaw din ni Chen Lei. Noong siya ay Emperor Wu, naglakbay siya sa ilang iba pang mga kontinente, at ang kanyang mga bakas ay halos sa buong Profound Domain. Kaya lang, sa oras na iyon, kahit si Chen Lei ay walang lakas para masira ang Domain Wall at makita ang mundo sa labas ng Domain. Gayunpaman, nalaman niya mula sa ilang mga sinaunang aklat na sa labas ng Profound Realm, mayroong isang mas malawak na mundo, na may malalakas na tao tulad ng kagubatan at libu-libong tao na nakatayong magkatabi. Sa kasamaang palad, nabigo si Chen Laido sa pinakamalakas na kapigatian at sa huli ay nahulog. Hindi niya makita ang magandang mundo sa labas ng teritoryo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Chen Lei ay may tiyak na antas ng katiyakan na makakaligtas siya sa pinakamalakas, pagkabalisa at umabot sa isa pang antas. Kaya lang, napakalayo pa para malagpasan ang pinakamatinding kapigatian. Ngayon, ang pangunahing gawain ay upang makakuha ng isang mas mahusay na lugar sa labanan ng pagpili ng Fairy Seed. Sa pagkakataong ito, kabuoang 100 Fairy Seedlings ang lumahok sa Fairy Seedling Selection Competition, at mayroon lamang 5 lugar para sa Fairy Seedlings. Masasabing napakahigpit ng kompetisyon. Alamin na ang mga Fairy Seed na ito ay maingat na pinili ng Profound League mula sa lahat ng bahagi ng buong Xuanyuan Continent, kabilang ang lahat ng lahi, hindi lamang limitado sa sangkatauhan, ngunit masasabing kabilang sa tuktok ng buong Xuanyuan Continent, henyo. Hindi nagtagal, dumating sina Chen Lei at Kung Xuan sa Xuanming Academy sa pamumuno ng ninuno na si Gui Xian. Ang Xuanming Academy ay sinasabing isang akademya, ngunit ito ay mas kahanga-hanga at marangal kaysa sa ilang mga banal na lugar.
Ito ay matatagpuan sa isang espiritual na bundok sa silangang bahagi ng Shenzhou-Fengjing. Ang mga tarangkahan ng Xuanming Academy na ito ay dalawang malalaking espiritual na tuktok na tumataas sa mga ulap at diretso sa asol na kalangitan. Ang espiritual na liwanag ay kumikislap sa itaas nila, tulad ng isang malaking portal na nagbabantay sa Xuanming Academy. Sa harap ng gate ng bundok, may mga estudyanteng naka-duty. Bawat isa sa mga estudyanteng ito ay napakabata, ngunit ang kanilang lakas ay pambihira. Ang pinakamababa ay nasa antas din ng Martial Formation Realm King. Bilang tagapag-alaga na anghel ng Xuanming, ang ninuno na si Gui Xian ay may karapatang dalhin ng mga tao sa loob at labas ng Xuanming Academy anumang oras. Pagkatapos ipakita ang karatula, dinala niya sina Chenlei at Kung Zuan ng direkta sa Xuanming Academy, sa loob nito. Sa sandaling makapasok siya sa Xuanming Academy, naramdaman ni Chenlei ang isang mayamang aura na dumadaloy patungo sa kanyang mukha. Ang kayamanan ay halos hindi maalis, at dapat itong gawing sustansya. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay masasabing ang sukdulang paraiso at pinagpalang lupain. Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng kapaligiran ay napakabihirang ngayon, at ilang lihim na kaharian lamang ang maaaring ihambing dito. Sa mga pader ng bundok sa magkabilang panig ng Xuanming Academy, mayroong iba't ibang mga espiritual na halaman, espiritual na damo at elixir. Maraming mga hayop na tumatakbo at tumatalon sa pagitan ng mga pader ng bundok. Hindi sila natatakot sa mga estranghero. Tumakbo pa ang USA sa kanila at tinignan sila ng may pagtataka. Bagamat ang ilan sa mga deer spirit na ito ay ordinaryong sika deer lamang, mahirap paniwalaan na ang bawat isa sa kanila ay umabot na sa antas ng ikalimang antas ng klase ng wuwang. Sa harap ng isang malaking pool, nakita pa ni Chenlei ang isang itim na dragon. Siyempre, ang itim na dragon na ito ay malinaw na hindi isang tunay na dragon, ngunit isang dragon bagamat hindi pa rin ito maituturing na isang tunay na linya ng dugo ng dragon, ito ay naging isang dragon at naging isang mortal na fetus. Napakalakas nito. Sa tabi ng water pool, may isang misteryosong pagong na nakahiga, kasing laki ng burol, hindi gumagalaw, na parang natutulog, ngunit ang essence chi ay nagmula sa katawan nito, nagmamadaling pumunta sa kalangitan, ang chi at dugo ay malakas, halos makakaapekto sa walang bisa. Habang nasa daan, lumaki ang paningin ni Chenlei. Hindi pa banggitin ang iba pang mga bagay, ang mga espiritong hayop na tagapag-alaga ng bundok na ito ay makapangyarihang mga puwersa, at ang mga ordinaryong banal na lugar ay hindi maihahambing sa kanila. Kabanata 537. Dinala ng ninuno na si Gui Xian sina Chenlei at Kung Zuan sa harap ng Lingshan Mountain, at sinabing, maghintay muna kayong dalawa dito. Pupunta ako sa dean at gagawa ako ng school file para sa iyo. Ngayong si Chenlei at Kung Zuan ay inirekomenda ng mga ninuno ng Gui Xian, automatiko silang magiging mga estudyante nitong Xuanming Academy. Siyempre, first year pa lang sila. Ang Xuanming Academy ay nagre-recruit ng isang grupo ng mga mag-aaral kada 10 taon, hindi hihigit sa 3,000 katao sa bawat pagkakataon, ngunit lahat sila ay mga nangungunang henyo sa buong kontinente. Gayunpaman, ang pagtatasa ng Xuanming Academy ay din ang pinakamalubha. Ang mga bagong estudyante ay kailangang mag-aral ng cultivation sa loob ng 10 taon at pumasa sa isang assessment bago sila maging second-year students. Ang mga mag-aaral na hindi nakapasa sa pagtatasa ay magkakaroon ng isang pagkakataon na ulitin ang grado. Siyempre minsan lang, kung bumagsak pa rin sila sa pangalawang pagtatasa, agad silang kakailanganing magtapos at umalis sa Xuanming Academy. Gayunpaman, kahit na ang mga mag-aaral na tulad nito na hindi nakapasa sa pagtatasa at direktang nagtapos sa Xuanming Academy, lahat ng lalabas ay kukunin ng mga pangunahing puwersa at tatangkilikin ang mapagbigay na pagtrato. Pagkatapos ng lahat, pumasa ka man sa pagtatasa o hindi, hanggat maaari kang manatili sa Xuanming Academy sa loob ng 10 taon, tiyak na hindi ito magiging walang kabuluhan. Si Chenlei at Kung Zuan ay nakatayo sa harap ng espiritual na bundok na ito, tahimik na naghihintay sa ninuno na si Gui Xian na magtakda ng record ng estudyante. Ang ganda ng view dito at hindi masyadong boring. Nang hinihintay ni Chenlei at Kung Zuan ang ninuno na si Gishuan, biglang, ilang lalaki na nasa edad 20 anyos ang sumuray-suray na umalis sa landas. Nang makita nila si Kung Zuan, biglang lumiwanag ang mga mata ng mga taong ito,
At umiling siya at naglakad patungo kina Chenlei at Kung Zuan. Hoy, grabe tong babaeng ka, hindi ko alam kung saang klase siya. Tumingin ang isang lalaki kay Kung Zuan at sinabing, hindi ito estudyante ng aming Xuanming Academy. Ngayon ay oras na para mag-recruit ng mga bagong estudyante. Uuwi na ang ibang matatandang estudyante para sa bakasyon. Nasaan ang mga estudyante dito? At saka, ang buong Xuanming Academy, meron bang hindi natin kilala? Ang dalawang taong ito ay tiyak na hindi mula sa aking Xuanming Academy. Panipi. Isang lalaking may matalas na pisngi ng unggoy, ang kanyang mga mata ay nahulog sa katawan ni Kung Zuan, at siya ay sumigaw. Sino yun? Hindi kaya nagtagumpay ang especially iya? Kailangan nating magsagawa ng masusing investigasyon. Ang isa pang lalaki ay tumawa ng malaswa, umindayog, at naglakad patungo kina Chenlei at Kung Zuan. Anak, sino ka? Isa ka bang estudyante sa kolehiyong ito? Maglakas loob kang pumasok sa Xuanming Academy nang walang pahintulot. May mga token ka ba? Sa sandaling lumitaw ang isa sa kanila, itinuro niya sina Chenlei at Kung Zuan at nagtanong. Malamig na sinulyapan ni Chenlei ang mga taong ito, at nalaman na ang cultivation ng mga taong ito ay nasa tuktok ng Wushu King of Transformation Realm. Para sa kanilang mga edad, sila ay nasa 27 o 8 taong gulang. Ang mga taong ito ay malinaw na narito upang maghanap ng mali. Si Chenlei ay sumangot ng malamig, at sinabi, ano kayo, bakit kailangan ninyo kaming tanungin? Ang isa sa kanila ay paus at sinabing, Yuhi. Sobrang guwapo, bata, maniwala ka man o hindi, sinampal ko ako hanggang sa mamatay ako gamit ang palad ko. Isang malamig na liwanag ang biglang lumitaw sa mga mata ni Chenlei, dumampi sa taong iyon, at nagsabi, kontrolin mo ang iyong mabahong bibig, kung hindi, hindi ko ginagarantiya na makakapagsalita siya sa susunod na sandali. Ang mamamatay tao na aura ni Chenlei, pagkatapos nitong kumalat, agad niyang nahuli ang taong ito, at nabigla sa aura ni Chenlei. Hindi niya namamalayan na tumama at huminto 3 o 4 na hakbang ang layo. Matapos tumayo ng matatag, napagtanto ng taong ito na nabigla siya sa momentum ni Chenlei. Sa ilang sandali, naramdaman ng taong ito na nawalan siya ng mukha, agad siyang nagalit at sumigaw, Anak, hindi ko talaga alam ang mabuti o masama, ngayon kailangan kitang turuan. Woo! Kaya lang nakaramdam ng bugzo ng hangin ang lalaking ito bago niya ito ginawa. Bago pa siya makapag-react ay may narinig siyang malutong na tunog na umaalingaw sa kanyang tenga, saka siya nakaramdam ng init sa kanyang pisngi. Nakaramdam ng sakit, ang buong tao ay agad na lumipad palabas at nahulog 12 ng metro ang layo. Malinaw na nakikita ng ibang mga tao na ang kanilang kaibigan ay talagang sinampal ni Chenlei. Bahagyang nanliit ang mga mata ng mga taong ito, at may mapanganib na liwanag sa kanilang mga mata. Lumakad sila pasulong at pinalibutan sina Chenlei at Kung Zuan sa gitna. Anak, kung maglakas loob kang manakit ng tao, hinahanap mo ang kamatayan. Sa harap ng mga taong ito, si Chenlei ay hindi natakot, nanunuya, at nagsabi, wala siyang birtod sa kanyang bibig. Itinuro ko sa kanya kung paano maging isang tao, upang siya ay lumabas at magdusa ng mga pagkalugi pagkatapos na maligtas. Panipi. Ang mga tao sa paligid ni Chenlei ay lalo pang nenas nang marinig nila ang mayayabang na salita ni Chenlei, at sinabing, Anak, mukhang hindi mo talaga alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa. Kung maglakas loob kang maging mayabang, ngayon ay ipapaalam sa iyo ni Lolo kung sino ang hindi maaaring maging tao. Panipi. Pagkatapos magsalita, ikanaway ng isa sa kanila ang kanyang palad at direktang tinapik si Chenlei. Ang pamamaraan ng palad ng taong ito ay simple at makapangyarihan, ang kanyang mga palad ay pinigilan, at walang tunog ng hangin, ngunit ang kapangyarihan ay malupit at nakakatakot. Sa pamamagitan ng isang palm shot, isang layer ng void fracture ang lumitaw ng direkta sa paligid ng kanyang palad. Ngayon, nasa Xuanming Academy sila, at pigil na pigil sila sa kanilang mga laban. Hindi bababa sa walang gagamit ng makapangyarihang kayamanan, umaasa lamang sa kanilang sariling paglilinang. Gayunpaman, kahit na may sariling cultivation, ang taong ito na bumaril kay Chenlei ay masyadong nakakatakot. Sa palad na ito, mayroong 6 o 7 dragon, kahit na ito ay isang burol. Posibleng ma-flatten ng isa sa mga palad.
Lalo na't napigilan ang kapangyarihan ng kanyang palad, walang kaunting pag-aaksaya, lahat ay nakatutok sa palad, at ang kapangyarihan ay mas nakakamangha. Si Chen Lei ay nagpakita ng mapang-asar nang ngiti nang makita niya ang palad na kinuha. Ang palad na ito ay maaaring magdulot ng malaking banta sa iba, ngunit para sa kanya ay hindi ito naiiba sa pakikipaglaro sa mga bata. Bahagyang itinaas ni Chen Lei ang kanyang palad, at binati siya, hindi man lang inilagay ang palad sa kanyang mga mata. Ang ugali ni Chen Lei ay nagpagalit sa taong ito. Sa kalagitnaan, bigla siyang nagdagdag ng kaunting lakas, at isang mahinang dagandong ang umalangaw sa hangin, na nagdoble muli sa kanyang lakas. Kung ang taong ito ay naging maawain lamang, kung gayon ang palad na ito ay maituturing na isang buong pagsisikap. Kung mahina ang paglilinang, kailangan niyang humiga sa kama ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 buwan. Kaya lang ay hindi nilagay ni Chen Lei ang mas malakas na palad sa kanyang mga mata. Ang kanyang poster ng palad ay nanatiling hindi nagbabago, at siya ay bumaril gamit ang isang palad. Nagtama ang mga palad ng dalawa sa hangin, at nagkaroon ng malakas na tunog. Biglang nagkaroon ng vibration sa kawalan, at lumitaw ang array pattern sa lupa, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang suntok nilang dalawa ngayon lang, kung ito ay mula sa labas ng mundo, ay sapat na para makalusot sa mga bundok, pumutok sa mga bato at tumagos sa lupa. Gayunpaman, ito ay Xuanming Academy, at ang buong akademya ay may mga mahigpit na paghihigpit sa pagbuo, sapat na para mapaglabanan ang kapangyarihan ng dalawa. Nagiba ang pagkakahawak niya. Nagtama ang dalawang palad, at biglang nagbago ang mukha ng bumaril kay Chen Lei. Naramdaman na lamang niya ang isang malaking puwersang pag-alit na damaloy sa kanyang braso, at ang kanyang mga buto ng palad ay direktang nabali ng 3 o 4. Pagkatapos, bumangon ang buo niyang katawan sa lupa at agad na bumagsak paatras. Kabanata 538. Ang taong ito ay nahulog din daan-daang metro ang layo, tumama sa lupa at nanginginig at hindi na makabangon. Nagbago ang ekspresyon ng ibang tao sa paligid ni Chen Lei at ng iba pa. Ang taong umatake kay Chen Lei ngayon ay ang kanilang amo, ang pinakamalakas. Hindi ka panipaniwala na binaril siya ni Chen Lei sa isang galaw lang. Damn, dare to beat our boss. Brothers, let's go together. Today I must let this kid know how powerful our 5 heroes. Ang isa pang tao ay sumigaw, at ang iba pang 3 tao ay sabay na sumalakay kay Chen Lei. Ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay parang kuryente, at sa halip na umatras, natama niya ang 3 tao, nabangga ng 3 beses, at ang natitirang 3 tao ay lumipad din at nahulog sa tabi ng amo, eksaktong 5 tao, walang makabangon. Anak, mayroon kang isang uri ng pangalan na dapat isabuhay, ngayon ay hindi pa tapos, hindi ako natatakot sa sinuman sa mundo. May itinuro si Chen Lei, at malakas pa rin ang sinabi niya, walang gana. Nahiya naman kayong 5 dito, pumunta kayo sa dean. Sa oras na ito, ang ninuno na si Gui Xian ay lumabas kasama ang isang matandang may immortal na buto, at ang matandang ito ay si Xu Feibai, ang dekano ng Xuanming Academy. Nang makita ng 5 taong ito na personal na lumabas ang dean, naglakas loob silang manatili saan man sila naroroon. Isa-isa silang nagising, nauubusan ng wala. Sa oras na ito, dumating sina Din Shu at Gui Xian Patriarch kina Chen Lei at Kung Zuan. Tumingin si Din Shu sa itaas at sa ibaba sina Chen Lei at Kung Zuan, at sa wakas, tumanggo ng lubos na nasisiyahan, at sinabi kay Chen Lei, magandang bata, napakatapang ko. Pagdating ko sa Xuanming Academy, gumawa ako ng gulo. Tila nakasimangot, panipi. Narinig ni Chen Lei na walang kasiyahan sa dean ng Xuanming Academy, at sinabi niyang casual, Din, hindi ito ang batang nanggugulo. Sa katunayan ang mga taong ito ay masyadong nanlilinlang, ako ay isang lehitimong depensa lang. Panipi. Nakinig si Din Shu sa mga salita ni Chen Lei, tumawa, at nagsabi, hindi muna kailangang magpaliwanag, nakikita ko ang lahat ng ito, ang mga taong ito ay maituturing na sisihin, ninuno ni Gui Xian, binigyan mo ako ng 2 Xuanming Academy na magagandang panla na ipinadala, dito. Panipi. Tumanggo rin si Gui Xian ancestor at sobrang nasiyahan. Pagkatapos, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay,
dalawang daloy ng liwanag ang nahulog sa mga kamay ni na Chenlei at Kung Zuan. Naramdaman lamang ni na Chenlei at Kung Zuan ang lamig sa kanilang mga kamay. Dalawang Katanji tanging jade black ang lumitaw sa kanilang mga kamay, na nabuo ang kanilang mga pangalan sa isang array. Sinabi ni Guisian Ancestor, Chenlei at Kung Zuan, ang dalawang jade medal na ito ay ang inyong identity token. Gamit ang token na ito, maaari kang malayang pumasok at umalis sa Xuanming Academy, at magkakaroon ka ng iba't ibang pagsasamantala sa militar sa hinaharap, grades, at iba pa, ay isasama rin sa jade medal na ito, tandaan na huwag itong mawala. Panipik. Napakahalaga ng identity jade medal na ito. Sa mga taong ito sa Xuanming Academy, walang magagawa kung wala itong identity jade medal. Sina Chenlei at Kung Zuan ay tumango at iniligpit ang mga identity jade card. Ang jade identity card na ito ay hindi lamang kumakatawan sa pagkakakilanlan nilang dalawa, ngunit isa ring makapangyarihang kayamanan na magagamit upang iligtas ang mga buhay sa panahon ng krisis. Pagkatapos, muling sinabi ng ninuno na si Guisian, "Okay, tapos na ang gawain ko. Simula ngayon, lahat kayo ay susunod sa mga kaayusan ni Din Shufei at Bai Shu." Sa pagkakataong ito ang plano ni Immortal Miao ay pamamahalaan ni Din Shu. Kumuha ng personal na responsibilidad. Panipik. Tumango sina Chenlei at Kung Zuan na nagpaunawa. Tumingin si Shufei Bai kina Chenlei at Kung Zuan at sinabing, "Okay, sasama kayong dalawa sa akin." Tumingin sina Chenlei at Kung Zuan sa ninuno na si Gui Zuan. Ngumiti at tumango ang ninuno na si Gui Zuan, na nagpapahiwatig na maaaring umalis sina Chenlei at Kung Zuan. Ang proyekto ni Immortal Miao ay kabilang sa mga pinakalihim na plano ng Zuan League. Ang mga ninuno ng Guisian ay kwalipikado lamang na magrekomenda ng mga buto. Kung paano ipinatupad ang proyekto ng Immortal Miao, walang karapatang malaman ang mga ninuno ng Guisian. Sina Chenlei at Kung Zuan ay sumunod kay Din Shu at direktang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Xuanming Academy. At sa ipinagbabawal na lupain ito, ang kapaligiran sa loob ay simple at malayo, tulad ng mga sinaunang panahon, at pinananatili pa rin ang orihinal na hitsura nito. Ang mga tigre na may saber tooth na kasing taas ng mga bundok ay tumalon mula sa isang bundok patungo sa isa pa. Ibinuka ng isang jinpang ang mga pakpak nito at tumama sa langit. Ang mga pakpak nito ay parang mga ulap na nakasabit sa langit, na naglalagay ng malaking anino sa lupa. Ang sawa, halos parang dragon, ay kasing kapal ng bundok, na nakatali sa matayog na higanteng puno, nakatingala sa langit, nilalamon ang pananampalataya, at dinadalisay ang araw at buwan. Ang sagradong unggoy ay may gininto ang buhok at gininto ang liwanag, kasing taas ng bundok, at buhol-buhol ang mga kalamnan nito. Tila kaya nitong hilahin ang mga bundok para anihin ang araw. Dito, halaman man o puno, o hayop at ibon, lahat ay malaki at nakakatakot, malakas at nakakatakot. Dito, kabilang ito sa ipinagbabawal na lugar ng Xuanming Academy. Sa normal na mga pangyayari, walang mga alagad ang pinapayagang pumasok. Kapag malapit na dito, mabigat ang parusa sa kanila. Chenlei, Kung Zuan, ang Immortal Seed Trial ay gaganapin sa ipinagbabawal na lugar na ito. Mayroong dalawang handbell, isa para sa bawat isa sa inyo, na isinusuot sa iyong mga palso, at ang iyong misyon ay nasa isang buwan. Talunin ang maraming iba pang mga kalaban hanggat maaari at kunin ang mga kampana ng kamay ng ibang tao. Kung mas maraming handbell ang makukuha mo, mas maganda ang iyong mga resulta. Panipik. Matapos dalhin ni Din Shu si Chenlei at ang iba pa sa restricted area, binigyan niya ng handbell sina Chenlei at Kung Zuan, at sinabi ito. Ang bawat isa ay may handbell, lumakad man o nakikipaglaban, na magpapatugtog ng malambing na kampana. At ang ganitong uri ng ringtone ay maaaring kumalat sa mahabang panahon, kahit na ito ay libu-libong milya ang layo, ito ay maririnig pa rin. Ang ganitong uri ng handbell ay hindi pinapayagang tanggalin. Kapag inilabas, ito ay itinuturing na isang pagkabigo at nawawala ang mga kwalifikasyon nito para sa Fairy Seed exam. Bukod sa handbell na nasa kamay mo, kung kukuha ka ng handbell ng iba, bawal mo itong ilagay sa storage warehouse. Maaari mo lamang itong dalhin sa iyo. Ang mas maraming handbells na nakukuha mo, ang tunog na ilalabas nito sa bawat oras na gumagalaw ka.
Kung mas malakas ang tunog, mas mapanganib ito. Bilang karagdagan, ang tunog ng mga handbell na ito ay maaari ding makaakit ng atensyon ng mga halimaw sa restricted area. Kapag nalaman na ng halimaw na ito, tiyak na magiging kapahamakan. Gayunpaman, ito ang epekto na gustong makita ng Xuanming Academy. Sa ganitong paraan lamang makakamit ang mga resulta ng pagsubok. Sa bawal na lugar na ito, mayroong 100 buto ng fairy seeds na nakakalat sa bawal na lugar. Matapos magsimula ang pagsubok ng fairy seedling, ang mga panla ay dapat manatili sa loob ng 1 buwan. Siyempre, pagkatapos ninakawan ng handbell at maalis, hindi mo na kailangan manatili sa restricted area, direkta kang dadalhin dito. Si Chenlei at Kung Zuan, makalipas ang 2 araw, ito ang magiging opisyal na Immortal Seed Trial. Ang dalawa sa iyo, bilang isang koponan, ay hindi lamang dapat protektahan ang kampana sa iyong kamay, ngunit protektahan din ang kabilang banda. Handbell, alam mo ba iyon? Panipi. Muling hinimok ni Din Shufeibay si Chenlei at ang iba pa na sabihin sa kanila ang iba't ibang hakbang sa Fairy Seed Trial. Tumanggo sina Chenlei at Kung Zuan at sumenyas na alam nila. Sinabi ni Shufeibay, okay, pagkatapos sa 2 araw na ito, maaari kang umangkop sa kapaligiran sa restricted area na ito. Pagkalipas ng 2 araw, kapag narinig mo ang kampana, ito ay kapag nagsimula ang pagsubok ng binhi ng engkanto, dapat mong tandaan. Panipi. Pagkatapos magsalita, si Din Shufeibay ay naging streamer at dumiretso sa labas ng restricted area. Kabanata 539. Pagkaalis ni Din Shu, naglakad sina Chenlei at Kung Zuan patungo sa kailaliman ng restricted area upang maging pamilyar sa kapaligiran dito. Hindi ko alam kung gaano kalawak ang bawal na lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ayon sa damdamin ni Chenlei at Kung Zuan, tiyak na hindi ito mas maliit sa ilang mga lihim na kaharian, o mas malaki pa. Sa oras na ito, ang mga handbell sa kanilang mga kamay ay isang uri ng proteksyon. Ang handbell ay nagbuga ng malambot na liwanag na tumakip sa kanila. Sa ganitong paraan, ang mga halimaw at hayop na ito sa restricted area, walang pag-atake sa kanila. Sa ipinagbabawal na lugar na ito, mayroong isang prehistoric na kapaligiran. Halaman man o hayop, may prehistoric na pakiramdam. Napakaganda nito, na may metatiyog na sinaunang puno at malalakas na baging tulad ng mga dragon. Mayroong 12-dosenang mga hayop sa bawat pagliko. Daan-daang metro ang laki, gumagalaw ang mga ito tulad ng mga burol, at ang bawat isa ay naglalabas ng isang lubhang malupit na aura. Siyempre, mayroong ilang elixir sa ipinagbabawal na lugar na ito, ngunit may mga makapangyarihang halimaw na nagbabantay sa elixir na ito, na napakahirap pukawin sa unang tingin. Lumipad sa paligid sina Chenlei at Kung Zuan, pinagmamasdan ang ilan sa nakapaligid na lupain hanggat maaari, alam na ang mga panlilinlang ng master, ang kaunting impluensya ay maaaring humantong sa kabiguan, kung maaari silang umangkop sa kapaligiran sa restricted area, bagaman hindi banggitin kung paano marami silang kalamangan, ngunit tiyak na hindi sila magdurusa. Nang si Chenlei at Kung Zuan ay nasa itaas ng gilid ng burol, 2 tao ang lumabas mula sa masukal na kagubatan sa kabilang bahagi ng burol, at nagkataong nabanggaan nila sina Chenlei at Kung Zuan sa kabilang panig. Pareho silang nakasuot ng sapphire blue na robe, na nagpapakita ng masaganang katangian ng tubig, at sila ay nakikilala sa isang sulyap. Dapat silang dalawa ay miyembro ng Sea Clan. Sa sandaling makita ng 2 Sea Race na ito sina Chenlei at Kung Zuan, nagulat din sila. Hindi nila inaasahan na magkikita sila ng ibang mga nilalang ng ganoon kaga, at sila ay tao pa rin. Sa totoo lang, hindi kailanman minamaliit ng mga tao sa Sea Clan ang human race, iniisip na ang Shanghai Clan ang pinakamalakas sa mundong ito. Ang 2 miyembro ng Sea Clan, matapos makita sina Chenlei at Kung Zuan, ay ngumuso at naglakad patungo sa kanila. Natural, hindi outrest sina Chenlei at Kung Zuan. Ngayong hindi pa nagsisimula ang paglilitis kay Xian Miao, imposibleng lumaban ang ilang tao, ngunit lalo na, mas maliit ang posibilidad na hamina ang kanilang moral. Ang 2 Sea Clansmen, na umiihip ang hangin sa ilalim ng kanilang mga paa, ay lumapit kina Chenlei at Kung Zuan sa isang kisap mata. Pinandilatan nila sina Chenlei at Kung Zuan.
Naglalabas sila ng malakas na hininga ng chi, air patungo sa kanila marahas na pinipigilan ng mga tao ang nakaraan. Nawalan lang ng saysay ang pagsisikap ng dalawang taga-Siklan, dahil hindi man lang magamit ang momentum nilang dalawa kina Chenlei at Kung Zuan. Sa wakas, alam din ng dalawang tao sa Siklan na ang swerte ay hindi masyadong kapaki-pakinabang kina Chenlei at Kung Zuan sa mga tuntunin ng potensyal, kaya sinayang nila ang kanilang momentum. Kayong dalawa, kung ayaw ninyong mamatay, mabuti pang lumabas na kayo ngayon, kung hindi, kapag nagsimula na ang pagsubok ng Fairy Seed, tiyak na tatanggalin ng Young Master na ito ang inyong dalawa. Ang binatang ito mula sa Siklan ay napakamayabang at malamig na sinabi. Ang kanyang mga salita ay mayabang at malupit. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa langit, at hindi siya tumingin kay Chenlei at Kung Zuan. Ngumuso si Chenlei, ngunit hindi umimik. Ngayon ay hindi na siya interesado sa mga walang kwentang verbal na argumento tulad nito. Gayunpaman, si Kung Zuan ay hindi maganda ang ugali, habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang, tulad ng isang maliit na tipat na kailangan lang iprito. Galit niyang sinabi, "Ano kayo, maglakas loob na makipag-usap sa aking lola ng ganito." Kapag nagsimula na ang paligsahan sa pagpili, makikita natin ang aktwal na kabanata sa ating mga kamay. Panipi. Ang dalawang alagad ng Siklan ay nagpakita ng isang mapang asar ng ngiti, at nagsabi, "Malaking tono, hindi ko alam kung ang iyong lakas ay karapat-dapat sa pares ng tono na ito." Okay, hinihintay ka ng mga kapatid ko. Maglakas loob na iwan ang iyong pangalan. Panipi. Sinabi ni Kung Zuan, "Bakit hindi ka maglakas loob na palitan ang iyong pangalan o maupo?" Ganon din si Kung Zuan. Chenlei. Simple at diretsyong sinabi ni Chenlei ang kanyang pangalan. Ang dalawang kapatid na Hai Clan ay nagsabi, "Ang aking mga kapatid ay tinatawag na Haihan at Hiu, mga disipulo ng pamilyang Hai, tandaan." Natuto ng kaunti ang Chenlei ng pamilya Hai matapos marinig ang pagpapakilala ng dalawang karera sa dagat na ito. Ang pamilya Hai, kabilang sa Siklan, ay isang maharlikang pamilya. Si Hai Wujiang at ang batang si Hai Huang na nakilala ni Chenlei noong panahong iyon ay mga disipulo ng pamilya Hai. Kaya lang, si Hai Wujiang man o ang batang si Emperor, mga sangay lang sila ng pamilya Hai, at hindi sila karapat-dapat sa sarili nilang pamilya. At ang dalawang disipulong ito ng Hai Clan, na nag-claim na sila ang orihinal na angkan ng Hai Clan, kung gayon walang duda na ang dalawang ito ay ang mga pangunahing disipulo ng Hai Clan, mga tunay na elite. Ang dalawang magkapatid ay pinangalanang si Sol at Hiu. Ang mga kaluluwa sa dagat ay bukas at sarado, ngunit lahat sila ay naglabas ng malakas na hininga ng chi na kasing lalim ng karagatan, na naging dahilan upang hindi sila maglakas loob na tingnan sila ng masama. Sa katunayan, ang sinumang maaaring lumahok sa Immortal Meow Project ay mahina, at ang dalawang disipulo ng Siklan ay napakalakas. Gayunpaman, hindi natakot sina Chenlei at Kung Zuan sa panghihikayat ng dalawang disipulong ito ng Siklan. Kung hindi man lang nila hinarap ang tapang ng dalawang alagad ng Siklan, paano sila makakasama sa Immortal Meow Selection Competition na ito? Pagtagumpayan ang karamihan at manalo sa nangungunang pwesto. Sina Chenlei at Kung Zuan, matapos makipagkasundo sa magkakapatid na Siklan na muling lumaban sa araw na iyon, tumawid silang muli ng walang labis na pagsasanib. Gayunpaman, alam nilang lahat sa kanilang mga puso na magkakaroon ng mga labanan sa hinaharap. Sa oras na iyon, malinaw kung sino ang mataas at kung sino ang mababa. Sumunod, ipinagpatuloy ni Chenlei at Kung Zuan ang paggalugad sa ipinagbabawal na lugar na ito, at nakakita ng ilang mga fairy seedlings ng sunod-sunod, na bawat isa ay grupo ng dalawa, na naglalabas ng malakas na aura. Ang ganitong uri ng malakas na chi breath, kahit si Chenlei ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pressure, ngunit ang kanyang fighting spirit ay mas malakas, kaya iyon ay kawili-wili. Kabilang sa mga walang kamatayang binhing ito ang mga henyo mula sa 12-dosenang lahi gaya ng tao, dagat, halimaw, digmaan, desolate, at barbarian. Masasabing may mga lahi na kahit si Chenlei ay hindi pa nakikita, pakinggan mo lamang ito, kaya't napakalakas nito. Tapos, mabilis na lumipas ang 2 araw. Ang malambing na kampana ay tumunog, malambing at maganda, kumalat sa buong bawal na lugar. Nang tumunog ang kampana, ipinahiwatig nito ang opisyal na pagsisimula ng Fairy Seed Selection Competition.
At nang tumunog ang bell, tahimik ding nawala ang light curtain sa mga handbells ni Qianlei at Kung Zuan. Biglang tumunog ang sunod-sunod na kampana, umalangaw sa bukas na lugar, at kumalat sa di kalayuan. Ang ganitong uri ng ringtone ay may napakalakas na penetrating power bagamat ito ay gumagamit ng elemental na kapangyarihan upang bumuo ng isang kalasag, hindi nito ganap na mapipigilan ang pagkalat ng ringtone na ito. Sa sandaling tumunog ang kampana, may mga ingay ng umuungal na halimaw, sunod-sunod, umalangaw sa ipinagbabawal na lugar na ito, lubhang nakakatakot. Ang ringtone na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang lokasyon, ngunit mayroon ding isang mahusay na atraksyon sa mga halimaw na ito sa pinaghihigpitang lugar. Pagkarinig pa lang nila ng ringtone ay parang nabuhayan ang mga halimaw na ito, isa-isa silang nagwala at tumakbo patungo sa direksyon ng tugtog. Kabanata 540, isang malaking saber-toothed na tigre na may taas na 100 metro at isang metal na kinang sa katawan ang bumangga sa maliit na bundok at nagdulot ng napakalaking bug zone ng hangin, na naging sanhi ng marahas na pag-ugoy ng matataas na mga puno, buhangin at mga bato na lumilipad sa kanilang lahat, lupa, gumagalaw patungo kay Qianlei ng masiglang si Kung Zuan at pareho silang umatake. Ang saber-toothed na tigre na ito ay may lakas ng ikatlong antas ng martial arts, ngunit sa katunayan, ang tunay nitong lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa ika-8 at ika-9 na antas ng sining ng militar ng tao. Napakalakas ng kapangyarihan kaya napakahirap gamitin. Sinusukat ng ordinaryong paghatol. Nang makita ng tigreng may ngiping saber na ito sina Qianlei at Kung Zuan, umungal ito, at ang mga bilog ng puting liwanag na alon na nakikita ng mata ay lumabas mula sa bibig nito, tulad ng parehong moondist, na umaatake kina Qianlei at Kung Zuan. Sa pag-ikot na ito ng lunar disk, kahit na ito ay isang malaking higanteng puno sa kalangitan o isang malaking bato na tumitimbang ng 10 milyong tonelada, ang momentum ay lubhang kahanga-hanga. Direktang dinurog ni Qianlei ang Biluo Xing Zuanju, ginawa itong malaking asul na light mask na may dalawang kulay ng purple at gintong umaagos dito. Ang kanyang lakas ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa normal na Biluo Xing Zuanju, at siya at si Kung Zuan ay mahigpit na protektado. Ang moondist na binago ng puting liwanag na mga alon, tulad ng isang bilog ng banal na buwan, ay hamampas ng husto sa asul na liwanag na maskara, na nagdulot ng paghiging na tunog na nagpamanhid sa anid. Sa magaan na maskara na binago ng biluo na dalawang kulay na kalasag ay malamang na hindi suportado. Nagmamadaling itinurok ni Qianlei ang tunay na kapangyarihan hanggang sa kalasag, at sa isang iglap halos kalahati ng tunay na kapangyarihan hanggang ang na-inject sa kalasag, na halos hindi napanatili ang katatagan ng kalasag. Ang 5 kulay na liwanag ay lumipad mula sa pagitan ng mga daliri ni Kung Zuan at naging isang 5 kulay na banal na kadena, na agad na pumulupot sa may saber-toothed na tigre, at mahigpit na iginapos ang may saber-toothed na tigre. Ang tigre na may ngiping sable ay umungal hanggang sa langit, na nagpang-inag sa kalangitan, namamaga ang kanyang mga kalamnan, at gusto niyang putulin ang 5 kulay na tanikala na ito. Kaya lang, ang 5 kulay na kadena na ito ay napakalakas, ang 5 elemento ay kumpleto, at ang 5 kulay ng banal na kinang ay dumadaloy, at kapag mas nagpupumiglas ka, mas humihigpit ang pagkakatali. Sa sandaling ito, si Qianlei ay may kumikislap na kuryente sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya ay tumalon na sa hangin na may gininto ang liwanag sa kanyang kamay. Kinuha niya ang gintong mi sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay itinutok niya sa ulo ng tigre na may ngiping sable at hinampas ito. Sa malakas na ingay, parang pakwan ang ulo ng tigre na may ngiping sable, at diretsyong nadurog. May halong dugo ang utak niya at tumalsik sa sahig. Sa isang malakas na ingay, ang katawan ng tigre na may ngiping sable ay tumama sa lupa na parang gintong bundok o isang nakabaligtad na haligi ng jade, at ang lupa ay yumanig sa mga panginginig ng boses. Ang makapangyarihang tigreng may ngiping saber na ito, na nakikipagtulungan kina Qianlei at Kung Zuan, ay parang tiger cub, na walang kahit kaunting lakas para lumaban. Sa nakalipas na 2 araw, hindi na walang ginagawa sina Qianlei at Kung Zuan. Habang pinagmamasdan ang kapaligiran, nagkakaintindihan din sila at pinagbubuti ang kanilang tacit understanding. Sa kasalukuyan, maliit na tagumpay ang kanilang natamo. Si Qianlei ay nanalo sa pamamagitan ng lakas, at ang kanyang purong pisikal na lakas ay umabot sa lakas ng 1,000 dragon.
Sa pagdaragdag ng kanyang mga kasanayan, masasabing siya ay isang hugis tao na Tyrannosaurus Rex. Sa kabilang banda, nanalo si Kung Zuan sa isang lihim na pamamaraan. Ang makulay na pabo reel ay ipinanganak upang kontrolin ang kapangyarihan ng 5 elemento, at ang talento ni Kung Zuan ay higit na kamangha-mangha. Ang pag-unawa sa kapangyarihan ng 5 elemento ay maaaring ituring na bihira sa 10,000 taon, bruha. Ngayon, ang 5 elementong banal na liwanag ng makulay na pamilya ng pabo reel na nilinang ni Kung Zuan ay hindi pa kumpleto, ngunit maaari itong magamit upang labanan ang kaaway ng kaunti. Ang 5 elementong banal na liwanag na ito ay makapangyarihan at kayang pagtagumpayan ang lahat ng uri ng mahika at hindi maarok. Ito ay talagang isang malakas at halos hindi normal na pag-eehersisyo. Sina Qianlei at Kung Zuan ay nagsaanib puwersa, masasabing sila ay nagpupuno sa isa't isa, natututo sa mga kalakasan ng isa't isa at nagpapabuti sa kanilang mga kahinaan. Ang saber-tooth na tigre na ito ay isang maliit na pagsubok lamang sa pagitan ng dalawa, at ang pagtutulungan ay matatawag na walang kapantay na tacit understanding. Kahit na ang mga halimaw na hayop sa ipinagbabawal na lugar na ito ay napakalakas, mahirap pa ring magdulot ng labis na problema kina Qianlei at Kung Zuan. Ikan-away ni Qianlei ang kanyang kamay at inilagay ang katawan ng tigre na may ngipin sa lupa sa storage ring. Puno ng kayamanan ang katawan nitong tigre na may saber tooth. Kapag ito ay lumabas, ito man ay nabili o ginamit ng kanyang sarili, ito ay lubhang mahalaga, at syempre hindi ito sasayangin ni Qianlei. Natural na ayaw ni Kung Zuan na gawin itong mahirap na trabaho. Sa hinaharap, hahatiin ni Qianlei ang ilan sa kanyang mga kristal na bato, at magiging maayos iyon. Matagal nang nagkasundo ang dalawa sa mga samsam sa digmaan. Matapos malutas ang tigre na may ngiping sable, muling kumilos sina Qianlei at Kung Zuan. Sa pagkakataong ito sa Fairyseed Selection Competition, ang pagpatay sa mga halimaw na ito ay hindi mabibilang sa mga resulta. Kung gusto mong manalo, mabibilang lang ang mga resulta kung matalo mo ang ibang fairy seeds at makuha ang handbell. Sa makatuwid, maging ito ay Qianlei, Kung Zuan o iba pang mga engkanto seedlings, hindi sila magtutuon sa halimaw na ito, ngunit gagawin ang lahat upang makahanap ng iba pang mga engkanto seedling, talunin sila, at agawin ang handbell. Sina Qianlei at Kung Zuan ay dinala sa masukal na kagubatan. Ang mga handbell sa kanilang mga kamay ay tumunog na may malamyos at malulutong na chimes, na kumalat sa malayo. Malinaw na maipapakita ng ganitong uri ng ringtone kung nasaan sila ngayon. Sa kabutihang palad, sa oras na ito kailangan ding gamitin ni Qianlei at Kung Zuan ang ringtone na ito para maakit ang atensyon ng ibang mga fairy seedlings. Sa makatuwid, hindi lamang sila nakahanap ng isang paraan upang itago ang ringtone, ngunit sa halip ay gumamit ng ilang mga diskarte upang palakihin ang distansya ng pagpapalaganap ng ringtone. Ang huling resulta ay hindi lumampas sa inaasahan ni Qianlei at Kung Zuan. Hindi nagtagal ay narinig din ng malayong aliw ang malamyos at malinaw na ringtone, at ang tunog ay sumugod sa direksyon kung saan sila naroroon. Hindi umiwas sina Qianlei at Kung Zuan, ngunit nagmamadaling salubungin ang dalawang malinaw at malambing na boses na ito. Hindi nagtagal, sa harap ni Qianlei at Kung Zuan, dalawang figurang parang mga demonyong Diyos ang lumitaw. Ang bawat figure ay daan-daang metro ang taas. Ang mga kalamnan ng buong katawan ay parang cast iron, na naglalabas ng maitim na metal, ningning. Ang dalawang figure na lumitaw sa harap ni Qianlei at Kung Zuan ay kabilang sa higanteng angkan. Ang mga engkanto na panla ng dalawang higanteng lahi na ito ay dalawang magkapatid, na bawat isa ay may taas na 100 metro, nagpapakita ng tansong balat, at tila may kapangyarihang maglipat ng mga bundok. Ang higanteng tribo ay ang pinakamalakas na lahi ng mandirigma noong unang panahon. Sinasabing minsan sila ay nagsilbi sa harap ng Jade Emperor at kilala bilang dilaw na Turban Warriors. Kaya lang, ngayong gumagalaw na ang mga bituin at nagbabago na ang buhay, ang mga higanteng dating makapangyarihan noon, ay nahaharap na ngayon sa panganib ng pagkalipol, at ang munting dugo ng mga tao ay halos hindi na matuloy. Ang dalawang higanti sa harap ni Qianlei at Kung Zuan ay bihirang mga linya ng dugo ng mga ninuno, na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga sinaunang higanti. Ayon sa paraan ng pagkalkula ng edad ng mga higanti, ang dalawang higanteng immortal na panla na ito ay mga higanteng teenager lamang,
at sila ay bata pa. Gayunpaman, ang mga supernatural na kapangyarihan ng katawan, maging ang mga matatanda, ay magiging handang sumamba.